Parasat Re'e. And the term Re'e means behold. And we can find that it says, see, I am giving to you today a blessing and a curse. Re'e anochi noten lenichem hayom biracha o kelala. The blessing if you obey, and the curse if you don't listen to the commandments. There is a discussion that says, Almighty did not want the soul to eat the bread of shame. That is, sustenance given gratuitously without having been earned by the recipient. Gusto ni Hashem na ang kaunon daw sa tao, kinahanglan iyang hinaguan. O dili ang magbutang daw pinatag lang sa iya. He therefore made it possible for men to serve Him in meaningful way, in the toil of body and the soul. O usab ang pagpangalagad ngadto kay Hashem, gusto ni Hashem nga very meaningful, nga adunay pagpanlimbasog, dunay pagpaningkamot, both the body and the soul. And through our endeavors in the service of Hashem, Avodah, we are divinely enabled to earn all manner of goodness. Tungod sa tuang pagpalimbasog, sa tuang pagpaningkamot, sa pag-serve kay Hashem, kini mo'y makahatag kanato sa katakos nga diin kita makakaplag o mga maayong butang sa tanang paagi. The difficulties, the trials, and the testings of life are themselves the means by which we are to attain our ultimate objective. Ang mga kalisod, kapitos, mga pagsulay sa kinabuhi, kini mga paagi nga diin aron ato ang matabot ang ultimate objective. Ang ato ang kinatibuk-an nga katuyuan, that the soul achieve the lofty spiritual level it once possessed before it descended into the body. Aron nga ato ang kalag, kini makakaplag og gitawag og elevation. This is spiritual elevation that is so lofty. Nga diin kini siya makaabot nga do sa level nga kini mao ang gidesign ni Hashem kaniadto pa. The soul that, as mentioned in our biraka early in the morning, Elokai Nishampa Shinatata Vi Tahora. My Elohim, the soul that you have given me is pure. That means the original purity of the soul, that is the purpose of our life, that we might reach unto the level of purity which is the original state. Ang ato ang ginakabot sa ato ang kaugaling mong pagpaningkamot sa pag-alagad kay Hashem, mao nga maatong maabot ang sa kaputli nga diin mao ang disenyo niya originally alang-alang sa kalagkatao, and even transcend it, for it says 1 hour of teshuvah, repentance and good deeds in this world. Kay kung ang tao maghimo og isa ka oras sa paghinulsol, 1 hour, usa ka oras nga paghinulsol o pag-perform og good deeds, especially tzedakah, ang paghimo og mga maayong buhat, pagkamanggihatagon, pag-fulfill sa iyang commands,
sa iyang positive commandments is worth more than all the lifetime of the spiritual world to come. Nga mas taas daw ang kantidad sa tisuba o ang good deeds, mga maayong buhat nga gihimo sa tao, niining kalibutan na, kumparar daw sa world to come. That means, for you to experience eternity, you need experience it now as you perform tisuba ang good deeds. Kung ikaw magahimo og repentance og mga maayong buhat, himuon nimo karon. And then you will find out na 1 hour of tisuba and performing good deeds is better than the world to come. Why? Because that's the only thing that can bring you to the world to come. Sarap ito kasulti, dili ka pwede nga maka-appreciate sa world to come unless otherwise, ikaw mo agi sa tisuba, paghinulsol, o ang pag-perform og mga maayong butang. And by the way, karong sinugdanan sa Ilol, Miyerkules, ilakip ang Tehillim 27 sa inyong biraka. Karong Miyerkules. And then, pag-abot sa pizza size sa bulan sa September, musugod ang ato ang silikot. And that is asking for forgiveness, ang pagpangay o pasaila. Ato kay Hashem. Now, gikan sa Domingo sa buntag sa iyo, alas 5, hangtod sa Friday sa Pizza 11. And then pagka gabi is Rosh Hashanah. Remember, Rosh Hashanah is the day of judgment. Not only for the Jews, but for all humanity. The whole world is likened unto a sheep before his shepherd. Husgahan niya ang tanang tao, kinsay mo panaw, kinsay mayamugto, kinsay panalaginan, kinsay dili. And the only thing that can break the decree is our tisuba. Atong paghinulsol. So that's why tisuba, gitawag siya og mga dunay mga nagkalalaing gates or ganghaan nga masudlan sa tao. The moment nga siya magtisuba, he is entering a gate. And it is the gate for the ulam haba. Ang mga pultahan padulong sa ulam haba, nga diin iyahang sudlan the moment nga siya magtisuba, maghinulsol. So, it says, kung ang tao maghinulsol ni ining kinabuhi, bisag isa lang ka oras, ug unya mohimo siya og good deeds, manggihatagon siya, manghatag siya, then ma-enjoy niya ang dako kaayong panalangin labaw pa sa eternity. Labaw pa sa kinabuhing walay katapusan. Og tungod ni ana ato makita na ang ato ang Creator usahay pagiun niya ang tao sa mga pains and sufferings. Because it says, He will even guide the sinners. Sa ato mga previous study sa Tehillim, He guides the sinners. And there are questions arising, how can He guide the sinner? And then, He will cause him to suffer so that that sinner comes to repentance. Iyahadong tagaag pains and sufferings ang sinners para nga siya maghinulsol. So, kung doon ay mga pains and sufferings, mga trials, it is a part of the guidance of the Creator. Para nga ang soul sa tao, iyahang matagad. Iyang matagaan og importance, value, ang soul sa tao. And talking about sufferings, testings, the sages said,
that one of the basic teachings of the Torah is that Hashem does not expect of a human being anything which is beyond the human capacity to carry out. Wala na siya ga-expect nga kung ay mga testings, mga trials nga atubangon sa ka-soul or sa katao nga di niya makaya. Diba? Common mo po na sa Christianity nga even the temptation itself now makes a way out. But kana siya nga mga linya gikan na sa Talmud lines nga si Hashem dili siya maghatag og mga testings and trials nga diin dili kaya sa capacity sa tao. Kaya nato. Therefore, kung ang tao daw makatupang og great trials, nagpasabot nga doon na daw siya greater capacity to overcome. Ngayon ka nga, dako kaya kung problema, nagpasabot nga, dako po ka og kakayahan. Ngayon nga, kung dako butonis, dako po og uhalis. Now, common man na siya nga mga linya sa mga olds. Okay? Nga naman nga, kini nga paraasa, doon na may gisgutan nga trials, pains, and sufferings. Because it says, behold, I am giving you today a blessing and a curse. How could the Creator, who is the very essence of good, siya mao ang maayo kaayo? And He created everything to express goodness. There are questions arising in the Talmud. Why Hashem created the world? Nganong gihimo man niya ang kalibutan? The simple answer is, when He created everything, He said, Kitov, Kitov, Kitov. That means, and it was good, and it was good, and it was good. That means, He created all things so that Hashem can express His goodness. He created you so that He can give you His goodness. Aron makatilaw ka siyang goodness. That's why He created man. But why? Deuteronomy 11:26 says, Re'i anochi noten lefnikim hayom biraka aklala. See, I am giving you today a blessing and a curse. When in fact, in Baba Batra, or Bereshit Rabbah, I should say 51:3, it says, Ein davara yered min shamayim. That means, no evil thing issued from above. Walay daw tang butang nga nagadagay gikan sa kalangitan. Everything is good. Ang tanang ginabubo niya is good. Pero ang pangutana, ngano daw nga naamay curse. In truth, however, Hashem does not issue curse at all. Sa pagkatinuod lang, wala gidaw siya gapadagayday og tunglo. Only blessings are issued from above. Only blessings. Everybody say, only blessings. But the question was this, why curse happened? It says, the problem lies below in our ability to receive Hashem's blessings. If a person is not fitting receptacle for the goodness which Hashem bestows upon him, he will simply be unable to accommodate Hashem's blessings. Kung ang tao daw dili worthy, siya nga receptacle, siya nga sudlanan, dili siya capable nga mo dawat sa pagdagayday sa panangin ang may tao, the result will be that after its downwards path through the spiritual world,
Tungod kay ang dalan nga iyang ginalakwan, pa-downward siya, pababa, pabagsak, paubos sa spiritual world. And the blessing is received in a way that appears to our human eye as a curse. O ang blessing nga iyang madawat para sa atong mga mata, curse siya. But it's only sa ato ang mga perception, sa atong nanawan. Curse siya. Tunglo. Nga naman, tungod gay, it is opposite to what we desire, and it's opposite to the comfort, to the kind of comfort that we long for. Puros ta nangandoy comfort. Okay, nung dan mag-serve ta kay Hashem, nga naman, gusto nato ang eternal comfort. Di ta gusto mag-suffer. Di ta gusto mag-atos. That's why we serve Hashem. Ang problema, ang ato ang kaugalingon, ang tao daw, dili daw siya worthy nga mo receive. Kagani natong gisgutan ang the path of the Yashar and the path of the Tzaddik. Ang Yashar is always straight. And then, everything that he does, it is always pleasing to Hashem. And the path of the Tzaddik is, naa pa siya yung mga doubts, doon na pa siya mga conflicts, conflicting emotions, na pa doubts, and yet, ang yung external actions, they are all in line with Hashem's design. That means, gusto ni Hashem nga ang tao mahimong Tzaddik or Yashar. Gusto niyang mahimong righteous ang tao. Nabisan pa man to, doon ay mga doubts, doon ay mga conflicts of emotions, doon ay mga fears, doon ay mga uban pa, musaffer pagdog, palayo lang, depression. May Hashem preserve us. And yet, ang yang external actions still in accordance with Hashem's design. Why? Because He is Tzaddik. Turga siya Tzaddik. Gusto ni Hashem nga inana ang tao. That's why it says, blessing if you obey. Panalangin kung ikaw utuman. Nagpasabot nga, it depends on our will. Do you want blessing? Therefore, you need to obey. If not, then curse will happen. May Hashem protect us. May I share to you this book from Aryeh Kaplan in blessed memory. The major task of perfecting the world belongs to man. Ang obligation sa tao, trabaho sa tao, nga mao ang paghingpit ni ining yuta, ning ibutaan to rectify this world belongs to us. Ato ang trabaho. Ato ng obligation. In the book of Psalms 115 verse 16 it says, the heavens belong to Hashem, but the earth He gave to the sons of men. Ang kalangitan iha ni Hashem, whereas ang yuta, the earth, He gave it to man. What does it mean? It is man's responsibility to use his divine given free will for the good. Nagpasabot nga ang gusto ni Hashem nga ang tao tagaan niya responsibilidad sa paggamit sa iyahang free will for the good. For the good. And thus bring about a world conforming to Hashem's master plan. Ugod niya, madala nato ang kalibutan ngadto sa pag-align sa plano ni Hashem. And in so doing, human being becomes a partner with Hashem.
and is thus able to partake of his ultimate goodness. We all want goodness, but we have a job to do. Gusto tag mga maayong butang, pero naatay trabahoon. Because Hashem wants us to become His partner to correct this world, to perfect this world. Doon na obligation. Doon na trabahoon. As we have seen, the bond between Hashem and man involves all levels of creation. The bonding between Hashem and man na nalukop sa tanang level of creation. Man is the goal of Hashem's creation. Ganong gihimo niya ang langit ug ang yuta una sa tanan. Ang 4 levels of creation we can find. Ang yuta, mga bato, mga minerals, and then mga sagbot, mga kahoy, mga prutas, and then mga hayop, mananap, and then sa ibabaw, bao ang Nefesh Elokit, that is the divine soul. Ang mga balaan nga mga kalag, nga mao ang goal nganong gihimo niya ang mga minerals, ang yuta, nganong gihimo niya para naisagbot, para kaunon sa mga hayop, ug aron nga ang hayop kaunon sa tao, aron ang mga Nefesh Elokit, ang divine soul, kini sila mo exist. That means all of this were created for His sake. For Hashem created the world. All spiritual worlds exist only for His sake. And for Hashem created the world in such a way that it remains incomplete unless man fulfills his purpose. May the perfect creation, yes, but it is incomplete if a human being won't rectify this world. That means gusto ni Hashem himuon nimo ang imuhang duty, himuon nimo ang imuhang obligation, and the main responsibility to complete Hashem's plan lies in man's hand. Ang responsibilidad nasa tong kamot. Aron nga mamahingpit nato ang plano ni Hashem for the world. Gusto niya ikaw mahimo niyang partner. And that's why wa siya gaplano nga muhatag siya og curse. Ang iyang plano nga tagaan yun niya blessing. Now, biraka. Vihatsleka. Biraka and success. Blessing and success. Gusto niya nga mo ihatag. Kabaluan ng curse, no, in Hebrew is kilala. Kilal. Sa diyang gitranslate kini, now sa before the temple era, kilala daw ang gibutang. Now, or in the time after the destruction of the temple, it is kilala. But before the destruction of the temple, this was translated by Targum Yonathan. Si Onkelos iya gitranslate daw kilala, curse, pero sa Targum Yonathan iya gibutang og kilopa. What is kilopa? Kilopa means substitute. Mao nang mahitabo. Kitang tanan ng itag goodness. Gusto nato nga everything is fine. Everything is good. Everything is shalom. However,
many people forget na dapat na kay himon para nga mahimo kang able kili or able receptacle. Mahimo kang able nga panudlanan. Kay kung dili ka able nga panudlanan, unsay may tabo? Then ang blessing mahimong disguise in a curse. Dili gyud gusto ni Hashem nga curse ang ihatag. Pero gusto niya nga mualay ang tao sa iyahang plan. Tungod kay tao jud ang iyahang gipangandoy nganong gihimo niya ing kalibutan. Tao mo iyang tuyo. Ikaw, ako, ni siya the soul. Mao ang iyang tuyo. Ngano nga gihimo niya ikaw o gihimo niya kining kalibutan because of you. In fact, in the Talmud it says, musulti daw ka panahon nga naay sufferings. May Hashem preserve us. Kung doon ay mga pains, doon ay mga sufferings, muingon daw ka, the world is created for my sake. Ang kalibutan gihimo para nako. Og sa dihang ikaw mapuno na, muingon po daw ka, I am but a dust. Abog lang ko. Diba yun, ana? Ano man? Doon ay duha ka trials. 2 trials. 1, the trials of pains and sufferings. And the trials of poverty. Trials sa mga pains, trials sa mga suffering, trials sa mga kapitos, trials sa kalisod. It's a trial. Then the second trial is the trial of wealth. Trial of wealth. Wealth can be a trial also. And that's why Hashem said in the Deuteronomy 8 verse 18, remember Hashem, your Elohim. Do not forget. Hashem, your Elohim. For it is He who gives you to walk, the power, the ability, the might, the energy to get wealth. So that my covenant might be established. Because He wants our nishama to endure eternally. And He wants His creation to endure eternally. And that's why we need to remember always His covenant. Atong hinumduman ay ang covenant. Whether ang tao nagsuffer man sa trials because of poverty, or whether naay trials nga wealth, remember Hashem. For it is He who gives you the power, the ability, and might to get wealth. That His covenant might be established. Gusto niya nga ikaw mo endure forever. Gusto niya nga ikaw mo endure eternally. Gusto niya nga ako mo endure eternally. Gusto niya kining kalibutan na mo endure eternally. Dili nito naon. Hindi magudaw ang mundo. That is mythology. Gusto niya mag-endure ang iyang creation. Tungod kay pinaagi lang siyang creation, mapakita niya ang iyang goodness. Because that's the purpose why He created this universe. He created this universe so that He can show His goodness to us. Gusto siyang mapakita good thing. And that's why, Ein dabara yerid men shamayen. Walay mga evils nga nagpagayday gikan sa kalangitan. Everything is for the good. Kung naa may problema, matupad sa lamentation, do not complain about Hashem, complain about your sin. Something is wrong. Basig na yabag ang kwirta sa gitara. Basig luag ra kayo. Kuskus na to yabag. I-align sa.
Kay gusto ni Hashem nga doon natay symmetry, doon natay symphony nga ma-produce nga diin ang tibuok kalibutan nag-coordinate sa sound nga diin nag-function according to his design. Sumala sa iyahang disenyo. May Hashem inspire you always. May Hashem strengthen you always. That's the reason why nganong kita magbiraka pirmi, whether personal or community. In fact, in Israel or for the Jewish, birak is always done in the community. Nganong gusto niya magbasa tag Torah, maminata, kabalo mo sa Israel o sa mga Jewish, while nagbasa ang Torah, ang tanan pud gaana. Kung baga, kung naamoy, kumas, danon ninyo, kayo nagbasa, kay basin pag wa nimo na magbasa gahapon o atong naging adlaw, wa nimo na magbasa, at least mahuman nimo. Ngano man gusto ni Hashem na tungod kay gusto ni Hashem nga mo align ta sa iyang design para nga ang iyang goodness dagayday. Amen ba? Baruch Hashem. Now, biraka, biatslaka, blessing, success, Bicol Maasya Dikem sa tanang buhaton sa inyong nakabot. Muabot ka niya. Ikan sa kalangitan. Shalom, 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 shalom. Palakpakan.